Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Critics Promotions. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo, aksyon sa linggong ito. Akibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng Kaliguan ng Kaliban na Santa Maria ay hinggil sa issue ng ating pagsuporta sa bagong na Human Trafficking Law o Expanded Human Trafficking Law Republic Act number 11862 na nilagdaan ng ating Pangulong Duterte noong siya ay nakaupo pa ito mga nakaraang buwan. Ang batas na ito ay proprotekta sa sino mang mabibiktima ng human trafficking, partikular mga minors at women. Ang paggamit ng istruktura ng internet o internet intermediaries sa human trafficking ay maaaring makasuhan. Ano go-operate dito? Maging financial intermediaries. Maaaring makasuhan kung magagamit ang kanilang serbisyo sa human trafficking. Ano ba? Yun yung mga bangko, mga financial institution. Yun yung mga internet intermediaries, yung mga mga ISP. Kung ikaw ay nag-ooperate ng isang mga iba't ibang mga nagagamit sa internet connection or internet service. At kung halimbawa yung financial intermediaries ay maaaring makasuhan kung magagamit ang kanilang serbisyo sa human trafficking. Yan halimbawa nga bangko, money remittance center, etc. etc. So, ang pagsangkot sa paggawa ng pasaporte para sa human trafficking ay mananagot din sa batas na ito. So, kung ikaw ay, may mga mag-i-issue ng passport, illegal, para sa illegal ito, tinampered mo siguro, makakasuhan para sa ginawa mo ng passport for human trafficking, para makalabas yan ng bansa, binigyan mo ng passport. I-legitimate man yung passport para makalusot yung isang tao na for human trafficking, mananagot yung gumawa nun. So, pinag-iibayo din ng batas na ito ang hakbangin ng enforcement na makahuli ang mga salarin human trafficking. So, yung enforcement natin binigyan siya ng iba't ibang mga ngipin para mapag-ibayo yung pag-track down ng mga human traffickers, yung mga sindikato na nakagagawa nitong mga human trafficking mula na dun sa internet. Iba't ibang mga hakbangin nila. So, maaaring ireklamo ang mga salarin o mag-file ng reklamo ang tatlong concerned citizen at mga biktima at kapamilya nito o pulis na investigador, etc. sa balangkas ng batas nito. So, kung may tatlong concerned citizen, grupo, nalaman mo na mayroong yun na gumagawa ng human trafficking, so pwede mo silang ireklamo sa kinauukulan. Yun din mga pulis na nag-imbestiga, sila yung nagpapile ng kaso. Yung mga biktima mismo, sila magpapile ng kaso. So yun yung pwede mareklamo at marami pang iba. So yan yung mga balangkas ng mga batas na ito, pag-ibayuhin yung expanded human trafficking. So ngayon yung The Critics Promotions at yung ating People's Anti-Crime Promotion. Sa anti-criminality naman yun, ating promosyon, ay mariing sumusuporta sa mabuting mahala, patas ng hustisya at karapatang tao. At sa isyong ito ng pagbasa ng batas o lagda ng ating Pangulong Duterte, ay malaking tulong niya ito upang mabigyan ng mahusay na pagsupil o pagsugpo laban sa human trafficking sa ating bansa at sila ay mapanagot sa korte at batas na ito at maisalba ang biktima ng human trafficking. So, ang ating pamahalaan mula sa bagong administrasyong Marcos ay naway suportahan yung batas na ito o yung pagpapairal at papatupad ng batas na ito para maprotektahan yung ating mga kababayan na nabibiktima under human trafficking o yung mga lolo ng mga human traffickers na ito, yung mga sindikato niyan na lulukohin yung mata para kunwari magtatrabaho sa abroad pero iba yung kanilang yung kanilang trabaho iba nasa sa sex trafficking
mga nagpapatakbo ng iba't ibang mga ganyang klase ng mga pag-i-employ na hindi naman illegal ang mga ginagawa nilang employment at iba't ibang mga under human trafficking na mga ginagawa na krimen. At sana suportahan ng ating bagong administrasyon ang batas na ito para masupil ang mga kriminal o sindikato on human trafficking at masalba ang mga biktima ng mga human traffickers ito. Ito ang makabagong scourge di umano nga sa mga tao sa ating panahon na alipinin yung mga tao in human trafficking na maluloko sa trabaho, sa abroad, ibang masasalakan kagaya ng sex slavery, work slavery, etc. etc. So yan yung mga pangunahin na mga nabibiktima in human trafficking sa work slavery, sex slavery, etc. etc. na lakan ng mga biktima ng mga human trafficking. So ikaw ay magiging tauhan ng mga sindikato siguro sa mga iba't ibang mga kanilang mga pinagkakakita. Maliban dito ay ang mga minor ay maiwasan ba sa mga ganib ng salaman at mga sindikato o mga tao na kagagawa ng ganitong mga krimen. So yung mga minor na bibiktima sa human trafficking, yung ika nga maraming minor ang nabibiktima ng human gaya rito sa Pilipinas. So ano ba, yung ba nakuha sa abroad, yung, kahit hindi na siguro sa abroad, dito lang sa Pilipinas maraming sa human trafficking pinagpapalabas ng malalaswa siguro sa sa internet. So human trafficking nasasadlak yung mga minor para magpalabas ng malalaswa sa internet. So human trafficking din yun na na dapat sukuin at isalba ng ating pamahalaan. So ang Lipunong Pilipino ay tulungan ng ating pamahalaan sa pagsukuan ng human trafficking at higit ay sumunod sa batas at maging makadiyos. So yung ating mga kababayan, so maging sumunod tayo sa batas, maging makadiyos tayo at huwag tayong makiisa sa human trafficking na sindikato o krimen na ito na makabibiktima ng ating kapwa Pilipino o lalo-lalo mga minor, mga kababaihan. So tayo ay tulungan natin yung ibang mga tulungan natin ang ating pamahalaan para kung tayo ay saksi, may nalalaman tayo na mayroong ganyang klase ng mga sindikato, isuplong natin sila. So mag-iingat lamang tayo kung buwan natin sila isusuplong kung tayo ay hindi mapahamak. So tayo ay magsuplong siguro sa mga pagkakatiwalaan bang mga departamento na dapat nating pagsuplongan. May mga hotline dyan siguro para maireklamo yung mga ganong klase ng mga sindikato, lalo-lalo yung mga biktima. So kung kayo nabiktima, kayo ay nakaakas doon sa inyong mga sindikato na yan, magsumbong agad kayo doon sa ating sa pamahalaan para masumpo yung mga sindikato na yan o nakaloko sa inyo. O bago pa lang kayo kung natutulugan yung may gumagawa na may anomalya, magtanong-tanong tayo sa pamahalaan at reklamo natin na ganun. O bago tayo siguro, para makaiwas tayo sa human trafficking, tingnan muna natin mabuti kung sino yung humiba sa probinsya. Kunwari, employ ka, gagawin ka katulong abroad. Gagawin kang empleyado abroad. So, alamin muna natin kung ano yung kumpanya niya. Tanong natin sa POA, DOLE. At bago tayo magpa-employ sa mga ganong klase ng mga recruiter na yun pala, ikaw ay gagawin ganon. Sa abroad, lalo yung mga babae, mga minor, yan, mga ganyan. Ikaw ay, bata ka pa, hindi ka pa, 16 ka pa lang, 17 ka. Doon sa abroad, babagsak ka mo doon. Sex trafficking or slavery, sex slavery or work slavery, iba't iba mga bagay. So, nakakaawa yung sitwasyon kung ganun yung makababagsakan. So marami yung ating mga kababayan na mga yung nababalita natin na umuwi yun na nakasadlakan sa abroad na nauwi sa ganung klase ng mga sex slavery na sila ay ginagawang mga prostitute sa mga sa ilang mga kasa, binibenta sila ron. Akala nila sila ay may mabuting kinabukasan sa abroad, pero bibenta sila doon sa mga prostitution din. Tapos yun, pagpapasabasahan sila ng mga laki, ilang laki. So kaya napakasaklap kung mabibiktima yung mga kababayan sa ganung klase ng mga sitwasyon, lalo na minor ka pa sa ganung bagay. Or kahit yung sa work slavery, mabigat din yun. Parating ka doon, kukunti yung pasahod, walang pasahod, ayan, alipinin ka sa trabaho. So yun ang mabigat doon. So muli, ang gabay ng banal sa Panginoon Diyos at Kristo Jesus at banal na Santa Maria ay
pagliwanag sa lahat, at tahakin ang mabuting pamumuhay sa gabay ng mabuting balita. Ang pamahalaan ay maliwanagan at mamahala ng mabuti at ang mamamayan ay sumunod sa batas. So, maliwanagan yung mamamayan na tayo sumunod sa ating sumunod sa batas. Naway ang administrasyon ay gabayan ng Diyos sa pagpapasunod at disiplina sa mga tao at magabayan sa pagpapaulad ng ating mga tao. Sana yung ating banal na Panginoon Diyos, banal na Santa Maria, gabayan yung ating administrasyon para ito ay makamahala ng mabuti at mahango sa kahirapan yung ating bansa, maipatupad yung harapan ng mga tao, basically na pamumuhay. So, umaayon dyan yung pamumuhay ng tao sa karapatan, serbisyo ng pamahalaan. So, yan. Tayo ay mga pamumuhay na maayos within that. At tayo magkaisa na pamahalaan na suporta ng karapatan ng tao at paglaban sa kasamaan o ano ba yan, human trafficking, sutlog yung mga kanyang klase nagkakamali. So, sana ipagpatuloy ng ating pamahalaang Marcos yung kay Digong na 88 tsaka 911. Sana pagpatuloy na yun, yung hotline na yun para yung mga tao, in case na may problema, makatatawag sila roon. At pag-ibayuhin nyo pa yung 888 na yun tsaka 911. Sana yun ay pag-ibayuhin itong ating administrasyon Marcos. So, magandang hapon sa inyo lahat. Sana nakapagsabonis naman ang The Critics Promotion ng konstruktibong kritisismo. Opinion, komentaryo at konsultasyon sa libro. Magandang hapon sa inyo lahat at ganda siya.